Ang Berserk Demon ay umupo sa isang bato at sinabi kay Sohan, "Kalimutan mo na, umalis ka na. Hayaan na kitang umalis ngayon." Tahimik na nakatingin si Sohan sa kanya, kaya nagpatuloy ang Berserk Demon, "Bakit parang nawawalan ka ng isang bagay sa pag-alis? Pero hindi naman nakakatulong ang labanan." "Makikita kita," sagot ni Sohan, at lumingon siya. Nagulat ang Berserk Demon nang makita siyang umaalis at nagtataka, "Akala ko'y mas tatagal siya upang insultuhan ako." Nais ba niyang patayin muli ang puwersa ng Wild Green Troop? Malupit na hayop, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Sumakay si Sohan sa isang kabayo at nagsimulang maglakbay. Iniisip ni Sohan na wala nang pagpipilian ang Berserk Demon kundi pumunta sa Shanyang dahil hindi siya makasakay ng kabayo. "Ako ang magiging unang darating." Umabot si Sohan sa Shanyang ngayon ay naliligo sa isang hot spring. May mga pasa sa buong katawan niya at siya'y nagpapahinga matapos makipaglaban sa Berserk Demon. Kinabukasan, naglalakad si Sohan sa kalye habang hawak ang metal na pamaypay sa kanyang kamay at nag-iisip na dapat ay nandito na siya. Nakita ni Sohan ang likod ng isang lalaki at siya ang Berserk Demon. Nakaupo ito at kumakain ng noodles. Habang tinitingnan ang kanyang likod, isinara ni Sohan ang kanyang pamaypay at nag-isip, "Siyempre, papabayaran kita sa pagmamaliit sa akin." Pumasok si Sohan sa isang tavern kung saan maraming tao ang nakaupo at kumakain. Habang nakatayo sa likod, sinabi niya, "Oh Berserk Demon Sanbi, nagkita na naman tayo." Lahat ng nakaupo sa paligid ay nagulat nang marinig ang salitang Berserk Demon. Umupo si Sohan sa isang upuan sa harapan nito. Isang lalaki sa paligid ang nagtanong sa isa pa, "Ano ang Berserk Demon?" Habang ang isa naman ay nagtanong, "Tama bang sinabi niya Berserk Demon?" Umupo si Sohan sa harap at ngumiti, sabay tanong ng inosente, "Berserk Demon Sanbi, bakit ka kumakain na nag-iisa, parang isang malungkot na matanda?" Nainis ang Berserk Demon at nagtanong ng galit, "Ano ang gusto mong gawin?" Sumagot si Sohan, "Gusto ko lang sanang kumain kasama ka, kaya malapit lang." Pagkatapos ay sumigaw siya sa waiter, "Bigyan mo ako ng isang bowl ng noodles at ang pinakamahal na inumin." Tumugon ang waiter, "Oo, sir." Habang kumakain, tumawa ang Berserk Demon at sinabi kay Sohan, "Gumagamit ka ba ng lason o anuman?" "Hindi ito gag-ana." Narinig ito ni Sohan at ngumiti, Sanbi, may mga pamantayan ako. Hindi ako maglalaro ng kababaw na bagay." "Paano ka magiging ganito kababaw bilang pinuno ng 4 na dakilang demonyo?" Nagulat muli ang lahat ng nakaupo sa paligid at pagkatapos ay tahimik na umalis sa tavern. Nagtititigan ang dalawa sa mata. Patuloy na kumakain ang Berserk Demon at sinabing, "Siraulong bastardo." Tinamaan ni Sohan ang mesa nang may malaking lakas at nagtanong sa waiter ng galit, "Anong ginagawa mo? Bilisan mo." Dahil sa pag-vibrate ng mesa, sumabog ang sopas ng Berserk Demon sa kanyang mukha. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, "Pasensya na." Habang pinapahid ang kanyang bibig, sinabi ng Berserk Demon, "Sige, kumain ka na. Maglaban tayo pagkatapos nito." Tinamaan ni Sohan ang mesa at sumagot, "Magandang ideya. Magkaroon tayo ng duel na parang mga lalaki pagkatapos kumain." Ang Shanyang Demon League ay mukhang maluwang at maganda. Ang bowl ng noodles ng Berserk Demon ay nagkalat sa paligid, at tinitingnan niya si Sohan ng may galit. Ngumiti si Sohan at sinabi, "Ay, nagkalat na. Gusto mo ba ng isa pang bowl?" Ikinalulungkot ko. Dinala ng mga waiter ang noodles at inumin para kay Sohan at habang inilalagay ito sa mesa, sinabi ng waiter, "Narito ang noodles, wala kaming BYO." Ngunit pinutol siya ni Sohan, "Sige, ayan na." Nagsimula ng kumain si Sohan ng kanyang noodles. Habang tinitingnan siya ng Berserk Demon, nag-iisip ito, "Kaka-arrive ko lang, pero nakaligo na siya at nakatulog. Kaya ko ba siyang talunin ngayon? Hindi pa ako nakabawi ng kasing dami niya." Nagbuhos si Sohan ng inumin sa kanyang baso at nagsimulang uminom. Pagkatapos ay inilapag ang baso sa mesa at sinabi sa Berserk Demon, "Tama na ang pagtingin, na-appreciate ko ang aking pagkain." Nagagalit ang Berserk Demon sa sinabi ni Sohan at inihampas ang kanyang braso kay Sohan para sa isang atake, iniisip na, "Itong piraso ng Sanbi." Umabot si Sohan at binroke ang mesa. Tinamaan ni Sohan ang kamay ng Berserk Demon gamit ang mga chopsticks at sinabi, "Nagsisikap akong kumain dito at gusto mong makipaglaban." Sumagot ang Berserk Demon ng galit, "Bitawan mo ako." Tinanong ni Sohan, "Saan ka pupunta?" Sumagot ito, "Sa iyong libingan." Tumayo si Sohan at sinabi ng may nakakalokong ngiti, "Sige, ipakita mo ang daan."
Lumabas ang Sunbi mula sa restaurant at sinundan siya ni Sohan. Isip-isip ni Sohan, dapat ay kumalat na ang balita na narito ang Berserk Demon sa Shanyang. Kailangan ko lang bumili ng oras hanggang sa dumating ang aking mga kasamahan. Nakatayo siya sa pintuan at tinignan si Sunbi na naguguluhan dahil bigla itong tumalon. Tumingin ito kay Sohan at sumunod sa kanya, sabay talon. Nag-iisip si Sunbi, "Shan Sohan, akala mo ba'y hindi ko alam ang mga plano mo?" Tiningnan niya si Sohan nang may pagkalito. Naisip niya, hindi ko hahayaan na mangyari ang gusto mo. Tumingin siya sa paligid at hindi niya nakita si Sohan. Patuloy siyang tumatalon sa bubong ng mga bahay at nag-isip, mas mabuti ito, gagamitin ko ang oras na ito para magpahinga. Si Sunbi ay nahiga sa kama, mukhang pagod. Naisip niya, sa wakas, makakatulog ako ng kaunti. Hindi ako natulog o nagpahinga ng 2 buong araw dahil sa kanya. May kumatok sa pinto. Tumingin siya ng galit at nagtanong, sino ito? Walang sumagot, kaya't muling kumatok. Tinanong muli ni Sunbi, sino ba talaga? Tinanong kita, sino ka? Narinig ang boses mula sa pinto, may inumin tayo. Narinig ito ni Sunbi at nag-isip, hindi yun boses ni Jin Sohan. Sino kaya ito? Tinanong niya, sabihin mo muna kung sino ka bago mo ako anyayahan na uminom. Muli, umulit ang boses, ako ito, senior. Naguluhan si Sunbi at nagtanong ng galit, Shan Sohan, anong gusto mong gawin? Binabago mo na ang boses mo para sadyang akitin ako. Ngumiti si Sohan at sumagot, aba, nahuli mo ako. Talagang matalino ka, Berserk Demon. Humugat ng malalim na hininga ang Berserk Demon at sinabi, matalino, ha? Mag-iwan tayo ng inuman sa ibang pagkakataon. Tinawag ni Sohan ang kanyang pangalan, Berserk Demon. Tumugon ito, oo. Muli, sinabi ni Sohan, Tara, uminom tayo. Sumagot si Sunbi ng galit, itong mga inumin, Jin Sohan, naglalaro ka ba sa akin ngayon? Tinanong ni Sohan na may nakakalokong ngiti, naglalaro. Ang mga kasamahan ko na palaging iginagalang ka ay dumating mula sa Chang'an. Nandito ang mga 100 na tao at nag-aanyaya sa iyo na uminom kasama nila, kahit na sinabi ko sa kanila na hindi ka natutulog at maaaring pagod ka. Nakikinig si Sunbi na may galit at nag-isip, Shan Sohan, ang mga kasamahan ng Chang'an Unorthodox faction, at 100 sa kanila ang nagtipon dito. Pumunta siya sa bintana, binuksan ito, at tumingin sa labas, ngunit walang tao. Sinabi ni Sohan, walang tao sa labas ng gusali kasi lahat sila'y naghihintay sa unang palapag. Tumingin si Sunbi sa pinto. Muling umusbong ang boses ni Sohan mula sa pinto, may isang lalaki na ang pangalan ay Goya Chak. Mahusay siya sa pag-inom at may matigas na personalidad. Kasama ko siyang bumuo ng walang katiyakang net formation para mahuli ang sex demon. Tinanong ni Sunbi, kaya't banta mo akong gamitin ang ilang mga walang silbi ng unorthodox factions at ang walang katiyakang net formation. Sumagot si Sohan, halika na, huwag tayong maglokohan, alam mong, sa totoo lang, mas mabilis ang sex demon kaysa sa akin, pero nahuli pa rin siya. Nakatingin silang dalawa sa pinto, si Sohan ay nakangiti habang si Sunbi ay nagagalit. Sinabi ni Sunbi, sige, gawin na natin ito. Wawasakin ko ang lahat ng mga kasamahan mong ipinagmamalaki mo. Pinaulanan niya ng suntok ang pader at binasag ito. Tumalon siya mula sa basag na pader at lumingon ng galit, ngunit wala siyang nakita. Nagulat ang mga tao sa kalye at tinitingnan siya ng may takot. Tumingin si Sunbi sa paligid at nag-isip, ano ito? Nasaan ang mga kasamahan niya? Nakatayo si Sohan sa basag na pader at sinabi, Berserk Demon, paano mo bigla na lang binasag ang bintana at pader? Itinaas ni Sunbi ang kanyang ulo at tiningnan siya. Naisip niya, talaga namang nakikipagbiruan na naman ang batang yan. Sumagot siya ng galit, bumaba ka, tara na, makipaglaban tayo. Sumagot si Sohan na may nakakalokong ngiti, sa halip na yon, tara, uminom tayo. Itinaas ni Sunbi ang kanyang kamay at sinabing, uminom ka na lang mag-isa, at sinira ang gusali. Nagulat ang mga tao sa kanyang ginawa. Bumaba si Sohan at sinabi, napakamainit ng ulo. Sabi ko, Tara, mag-inom tayo. Imbes na magalit, inalis ni Sohan ang alikabok at ikinaway ang hawak niyang pamaypay. Tinanong niya si Sunbi, bakit ka nagagalit ng ganyan? Galit na nakatingin si Sunbi sa kanya. Muling nagtanong si Sohan, may nasabi ba kung gusto kong makipaglaban? Nagkataon lang na nasa iisang lugar tayo at palaging nagkakasalubong. Kaya naisip ko, baka dapat mag-inuman na lang tayo. Nalito si Sunbi, hinaplos ang ulo, at sumagot, sige na nga, tara mag-inuman tayo.
Ngumiti si Sohan at sinabing, talaga namang ikaw ang pinakamahusay na nakatatanda. Sa wakas, naiintindihan mo rin ang sinseridad ko. Sa isang restaurant, magkatapat na nakaupo sina Sohan at Sunbi sa isang walang laman na bulwagan. Nagbuhos ng alak si Sohan at seryosong sinabi, ang hirap makipag-inuman sa'yo. Sumagot si Sunbi, hindi uubra sa akin ang lason, kaya huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan, sabay inom ng alak. Galit na nagtanong si Sohan, ilang beses mo na bang nasabi yan? Pinapasama mo na ang lasa ng alak, sabay buhos muli ng alak. Tahimik na nakinig si Sunbi, naguluhan sa sinasabi ni Sohan, pero uminom muli at inilapag ang baso sa mesa. Galit na sinabi ni Sunbi, troop leader Jin, itigil mo na ang pagpapahirap sa akin. Naguluhan si Sohan at nagtanong, itigil ang pagpapahirap sa'yo. Hindi yata ikaw ang dapat magsabi niyan. Kung iniisip mong ito ay pagpapahirap, ano ang tawag mo sa lahat ng mabibigat na kasalanang ginawa mo? Tahimik na tinignan siya ni Sunbi, malalim na huminga at nag-isip, tama nga ang sinasabi niya. Biglang pumasok ang dalawang lalaki sa restaurant. Sinabi ng isa, mukhang ako ang mas mabilis. Nagtanong ang isa pa, Association Leader Lim, hindi ba mas maaga kang umalis kaysa sa akin? Tumingin si Lim sa kanya at sumagot, Association Leader Go, maging ang kakayahang umalis ng mas maaga ay tanda ng husay. Tinitingnan ni na Sunbi at Sohan ang dalawang bagong dating at binati nila ang dalawa. Sinabi ni Lim, troop leader, ako si Lim Hang ng Chenyang, ako ang unang dumating. Sinabi rin ni Go, troop leader, ako'y nahuli sa kanya. Pasensya na, tumingin sa kanila si Sohan at sinabi, magaling kayong dalawa. Maupo kayo. Sabay silang sumagot ng, opo, sir, at umupo sa kabilang mesa. Sinabi ni Lim, sinabi ko sa'yo, mas mabilis gumalaw ang mga paa ko. Sagot ni Go, sige na, tanggapin na natin na ganoon nga. Nagpatuloy sa pagtatalo ang dalawa, at si Sunbi ay tila nalilito sa mga nangyayari. Biglang pumasok ang maraming lalaki sa restaurant, nagsasalita habang papasok. Isa sa kanila ang nagsabi, mukhang mas mahusay sa mobility arts ang Chenyang Unorthodox faction. May isa pang nagsabi ng galit, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Walang Chenyang at Chenyang sa lugar na ito. Isang lalaki ang nagsalita ng seryoso, ang bilis ng bibig mo, mas mabilis pa kaysa sa mga paa mo. Sabay-sabay silang nagbigay galang kay Sohan. Isa sa kanila ang nagsabi, troop leader, patawad sa aming pagkahuli. Ngumiti si Sohan at sinabing, magaling ang pagdating nyo. Muling naguluhan si Sunbi sa dami ng tao. Isang grupo ang pumasok at nagbigay galang, troop leader, natutuwa kami at ligtas ka. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabing, magaling ang trabaho ninyong lahat. Napuno ang bulwagan ng mga tao. Tinitingnan sila ni Sunbi, iniisip, sila ang mga martial masters ng unorthodox faction na narinig ko noon. Lahat sila nandito dahil kay Jin Sohan. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng mataas na takong at belo, at may pulang mga mata. Sinabi niya, troop leader, mukhang maayos ka. Mukhang naging komportable ka rito. Tiningnan ni Sohan ang babae at ngumiti, maupo ka. Si Sunbi, na hindi makilala ang babae, ay nag-isip, hindi ko alam kung sino ang babaeng ito, pero isa siyang martial master. Nagbuhos muli ng alak si Sohan at sinabi, Berserk Demon, naglakas loob ka talagang manggulo sa akin. Tumingin si Sunbi sa mga tauhan ni Sohan at ngumiti, mukhang naloko na naman ako. Simulan na natin ito, ngayong lahat ay narito na. Kalahati ng mga tauhan mo ay mamamatay dito. Ngunit kalmado si Sohan at sinabing, sandali lang, sabay buhos muli ng alak. Nagtataka si Sunbi sa mga ginagawa ni Sohan. Patuloy na nagsalita si Sohan, dahil posibleng ito na ang huling bote ng alak para sa isa sa atin, bakit hindi tayo uminom muna? Galit na tumayo si Sunbi, hinawakan ng isang baso mula sa mesa, ngumiti at sinabi, kayo rin, uminom kayo ng tig-iisang baso. Baka ito na ang huli nyo. Ang mga tauhan ay tumingin sa kanya ng galit. Si Sohan naman ay tinulak ang kanyang upuan at tumayo, punuin ang inyong mga baso. Sabay-sabay silang tumayo at tinaas ang kanilang mga baso. Berserk Demon, tag-aya na, sigaw ni Sohan. Habang tinitingnan siya ni Sunbi, naisip nito, sigurado akong kalahati ng mga taong narito ay mamamatay sa akin. Pero, ang mga mata nila, sumusunod kay Jin Sohan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Naalala ni Sunbi ang sinabi ni Sohan, ano na ang nagawa mo sa lahat ng taong nabuhay ka? Inisip niya, wala akong na-accomplish. Jin Sohan, naiinggit ako sa'yo.
Tumawa si Sunbi at nagsabi, lahat kayo ay tunay na lalaki. Ako, si Berserk Demon, ay pinupuri kayo sa inyong tapang. Sabay inom ng alak, tumingin si Sohan sa kanya na tila naguguluhan ang tapang namin. Patuloy kaming lalaban hanggang sa mamatay bilang bahagi ng unorthodox faction. Itinaas ni Sohan ang kanyang baso para sa tapang. Ngumiti ang lahat at sabay-sabay silang uminom ng alak habang sumisigaw para sa tapang. Binasag ni na Sohan at Sunbi ang kanilang mga baso, kasabay na rin ang mga tauhan. Pagkatapos nito, nagtitigan sina Sohan at Sunbi. Lumabas si Sunbi mula sa restoran at sumigaw, lumabas kayo. Sumunod ang lahat sa kanya. Nakatayo si Sunbi sa gitna ng kalsada habang ang iba ay nakaharang sa kanya. Ngumiti siya, mga maliliit na kalaban, tumabi kayo. Pero hindi sila gumalaw. Mula sa loob, narinig si Sohan na nagsabi, tumabi kayo, ito ay laban ng mga leader. Agad namang sumagot ang mga tauhan, opo, troop leader, at sila'y tumabi. Habang tinitingnan sila ni Sunbi, nagtataka siya at inisip, kahit ang mga ganitong klase ng tao ay sumusunod kay Jin Sohan. Sinabi ni Sohan, talo tayo kung mamamatay tayo dito. Hindi ko lang ipinabatid sa mga tauhan mo na nandito ka, kaya sa tingin ko, mas tatagal ang laban na ito. Sumagot si Lim, naiintindihan ko. Sa gilid ng mata, tiningnan ni Sohan ang mga tao at sinabi, ang sino mang mabubuhay ay magiging kontrabida. Gusto ko kayong lahat na maging kontrabida. Sabay-sabay silang sumagot ng may lakas ng loob, opo, sir. Lumabas si Sohan mula sa restoran at sinundan siya ng mga tauhan. Tumayo siya sa harap ni Sunbi. Nagtitigan sila ng agresibo at sabay sumugod para maglaban. Nagpalitan sila ng mga atake, nagtatanggol at umiwasan. Inisip ni Sunbi, palagi siyang umiiwas, pero ngayon gusto niyang tapusin ito gamit ang palm strikes. Ngumiti siya, ito na ang laban.